Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin niyo po ako sa pangalang Dina. Hindi ko po ito tunay na pangalan at hindi ko rin po ito personal na karanasan. At naikwento lang din po ito sa akin ng aking guro. Tungkol po ito sa kanyang kaibigan at kapwa guro na sa kasamaang palad ay maaga pong nawala sa mundo. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Itago na lang po natin sa pangalang Ma'am Len, yung guro ko. At yung kanyang kaibigan naman ay tawagin po nating Ma'am Chema. Nangyayari daw ito noong sa Leyte pa nga siya nagtuturo. Matagal na raw nakasama ni Ma'am Len si Ma'am Chema sa isang paaralan. At dahil doon, isa nga ito sa naging matalik niyang kaibigan. Dahil bukod sa mabait nga itong si Ma'am Chema, ay mapagkakatiwalaan din po ito sa lahat ng bagay at mabilis ding lapitan. Mahal ng kanyang mga estudyante itong si Ma'am Chema dahil mapagmahal nga itong guro. At marunong naman makisama, hindi lamang sa mga ito, kung hindi pati sa mga kapwa rin po nito guro. Sa halos ilang taon daw nilang naging magkaibigan ni Ma'am Len, masasabi nga niyang kilala na rin niya yung ugali ni Ma'am Chema. May mga pagkakataon ding nagsabi si Ma'am Chema ng mga problema nito sa kanya patungkol sa kanyang pamilya. Wala pang sariling pamilya noon si Ma'am Chema dahil ayon dito ay uunahin na muna niya yung responsibilidad niya bilang anak sa kanyang mga magulang kaysa nga magkaroon ng sariling pamilya at iwan na yung mga ito. Bilib nga raw si Ma'am Len sa kanyang kaibigan. Dahil nga sa sobra raw na pagmamahal nito sa kanyang pamilya, na handa nga siyang magsakripisyo. Nagsimula lang na mapansin ni Ma'am Len yung pagbabago kay Ma'am Chema. Nakalipas yung halos mga 3 linggo, matapos nga magtungo sa isang bayan para sa isang seminar doon. Marami rin naman itong kasamang mga kapwa nga niya guro mula sa kanilang paaralan. Ngunit siya lang daw yung nag-iba yung pag-uugali. Matapos silang magpunta doon, unang napansin nga ni Ma'am Len na may nag-iba sa kanyang kaibigan ay noong isang beses daw na kinausap nga niya ito. Tila wala raw sa sarili si Ma'am Chema. Kaya't naisip raw niya na baka may problema lamang ito sa kanyang pamilya. Kinausap pa raw niya ito at tinanong kung ano nga bang problema nito. Naisip kasi ni Ma'am Len na baka makatulong siya rito kahit papano. Pero hindi daw tumugon itong si Ma'am Chema. At bagkus ay napaiyak lang daw ito. Agad naman niyang inalo yung kanyang kaibigan para tumahan. Hinayaan na lang din niyang humagulgol ito hanggang sa maging maayos nga yung kanyang nararamdaman. Mag-uuwian din naman daw yon. Kaya silang dalawa na lang din yung naiwan sa kwarto ni Ma'am Chema. Matapos daw umiyak ni Ma'am Chema, ay tinanong nga niya ito ulit kung ano nga bang problema. Tila nagdadalawang isip pa raw noon si Ma'am Chema na sabihin sa kanya kung ano nga ba yung kanyang problema. Pero nung lumao naman, ay hindi na rin nakatiis yung kanyang kaibigan at sinabi rin sa kanya kung ano nga bang dahilan kung bakit ito napaiyak. Nagulat si Ma'am Len sa sinabi ni Ma'am Chema gayong hindi niya rin akalain na ganoon pala yung pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Ayon kay Ma'am Len, sinabi raw ni Ma'am Chema sa kanya na napansin nga nitong tila nag-iiba siya ng katauhan. Hindi naman lubusang naiintindihan ni Ma'am Len kung ano nga ba yung ibig sabihin ng kanyang kaibigan nung una. Pero nung magwika daw si Ma'am Chema na parang hindi na nga niya kilala yung kanyang sarili matapos niyang umuwi galing probinsya, doon na nga kinabahan si Ma'am Len. Iba na rin daw yung kutob nito tungkol sa mga sinabi ni Ma'am Chema. Pinayuhan pa nga niya yung kanyang kaibigan na magpatingin na sa manggagamot. At nang maliwanagan daw ito sa mga nangyayari sa kanya. Pero tumanggi lang daw ito at sinabing gagastos lamang siya. Dahil doon, wala ring nagawa si Ma'am Len kung hindi yung hayaan na lamang yung kanyang kaibigan. Gayong ayaw naman daw nitong tanggapin yung pinansyal na tulong na kanyang inaalok. Inobserbahan na lamang niya noon si Ma'am Chema. Yun nga lang sa bawat araw na nagdaan, ay napapansin din daw niyang tila nangangayayat raw ito. At malalim na nga yung mata. Sa isip nga ni Ma'am Len ay baka nakulam itong si Ma'am Chema. Kaya't ganoon na lang din yung kanyang pag-aalala. Muli niyang kinausap ito tungkol doon.
Ngunit tumanggi rin daw ito at sinabing okay lang naman siya. Gawa nun ay hinayaan na lang niya ulit yung kanyang kaibigan kahit pa pakiramdam niya ay hindi nga normal ito. Kalaunan ay hindi lamang si Ma'am Len yung nakapansin sa pagbabago sa katawan at mukha ni Ma'am Gemma. Maging yung ilan nilang kapwa guro ay napapansin na rin daw yon. Hindi nga lang nila magawang sabihin yon kay Ma'am Gemma gayong kinakabahan daw sila tuwing nasa paligid ito. Malimit na raw kasi itong balisa na animoy may kinatatakutan o hindi kaya ay may hinahanap na hindi naman nila alam kung ano. Maging yung mga estudyante raw ni Ma'am Gemma noon ay nag-aalala na rin sa kanilang guro. May ilan pa nga raw na natatakot sa kanya dahil malimit na nanlilisik daw yung kanyang mga mata at hindi na gaanong nakakapagturo sa kanila hindi tulad noon. May mga nakakakita na nga rin daw minsan na naglalaway na ito at pilit niyang pinipigilan tuwing nakatingin sa kanya ang mga bata. Hanggang sa isang pagkakataon nga noon, uwian na raw yon, kaya't pinuntahan nga ni Ma'am Len si Ma'am Gemma sa kanyang silid upang sabay na nga silang lumabas ng paaralan. Medyo madilim na rin daw yung paligid ng panahon yon, kaya't nagdali-dali na nga si Ma'am Len. Habang papalapit daw siya ng papalapit sa silid ni Ma'am Gemma, may kakaibang kaba raw siyang nararamdaman. Hindi nga rin niya may paliwanag kung bakit pinaninindigan daw siya ng balahibo. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Pumasok na nga siya ng diretsyo at naabutan naman niya si Ma'am Gemma na nakaupo sa isa nga sa mga silya. Nakataliko daw ito sa kanya at tila nakatingin lang sa kawalan. Dahil doon ay tinawag nga niya ito. Ngunit hindi daw ito lumingon sa kanya. Muli pa niyang tinawag ito hanggang sa napalingon ng araw si Ma'am Gemma sa kanya. At hindi nga niya maiwasan yung makaramdam ng takot dahil sa kanyang nakikita. Dahil nanlilisik daw yung mata ni Ma'am Gemma habang naglalaway daw ito. Tila wala nga ito sa kanyang sarili ng mga sandaling yon. Sinubukan sana niyang lapitan ito, pero inangilan daw siya ni Ma'am Gemma at kaagad raw siya nitong sinugod. Kinagat daw siya nito sa kanyang braso. Masakit daw yung kagat nito. Gayong pakiramdam nga nito ay parang naging matulis yung mga ngipin ni Ma'am Gemma. Napasigaw na raw noon si Ma'am Len, kaya't nakarinig din sila ng mga pagyabag na papalapit sa silid na iyon. Tila nataranta naman daw noon si Ma'am Gemma, kaya't tumigil daw ito sa kanyang ginagawa at mabilis na tumakbo palabas sa kanyang silid. Dala nga yung kanyang mga gamit. Naabutan naman ng iba pa nilang kasamahan si Ma'am Len na namimilipit ng araw sa sakit ng kanyang braso. May kaunting dugo rin yon, kaya kaagad siyang ginamot ng kanyang mga kasamahan. Tinanong rin nga nila ito kung ano nga bang nangyari kay Ma'am Gemma. Pero napailing naman daw si Ma'am Len gayong hindi nga rin niya alam kung ano nga bang nangyari dito. Minabuti na lang nga nila noon na umuwi na at hayaan na lang muna si Ma'am Gemma. Hindi alam ni Ma'am Len noon kung ano nga bang nangyari sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi naman ito galit sa ginawa noon sa kanya dahil pilit daw niya yung iniintindi. Alam niyang may hindi normal dito. Kaya't grabe rin daw yung pag-aalala niya ng mga panahong yon. Noong Sabado ng araw noon, itinuloy ni Ma'am Len yung plano niyang pagpunta sa bahay ni Ma'am Gemma. Doon nga ay napag-alaman niya sa mga magulang ni Ma'am Gemma na meron daw itong sakit. Nang makita naman niya yung kanyang kaibigan, magkahalong awa takot yung kanyang naramdaman dito. Tila agresibo na raw kasi ito at hindi na raw siya kilala nito. Inaangilan na raw siya ni Ma'am Gemma na noon ay kinadena na nga ng kanyang mga magulang. Nang tanungin nga niya ang mga ito kung ano ba talagang nangyari kay Ma'am Gemma, nagulat siya sa sinabi ng ama ng kanyang kaibigan. Ayon daw dito, noong ipatingin daw nila sa albularyo, napag-alaman nilang nayanggaw daw ito. Hindi nila alam kung ano ba talagang nangyari, pero nagising na lang din kasi sila isang umaga na nakita raw nila si Ma'am Gemma na nakahandusay katabi ng alaga nilang manok na wala ng buhay. Parang sinipsip daw nun yung dugo ng kawawang manok at marahil ay nilantakan din yung lamang loob. Gayong wakwak ng araw yung tiyan
ng kawawang hayop. Hindi magawang lapitan ni Ma'am Len si Ma'am Gemma. Gayong sinusubukan nga siyang kalmutin ito habang napapaangil pa raw ito sa kanya. Dahil sa kanyang nalaman, minabuti na lang niyang umalis noon. Nangako naman si Ma'am Len na babalik ito upang dalawin ulit yung kanyang kaibigan. Naging tikom na muna yung kanyang bibig noon tungkol sa kanyang mga nalaman. Kahit na tinatanong siya ng kanyang mga kapwa guro. At tanging pag-iling lang daw yung kanyang naitutugon. Dahil na rin sa hindi na pagpasok ni Ma'am Gemma sa eskwelahan, inatasan naman si Ma'am Len ng kanilang punong guro na puntahan nga ito upang alamin yung kanyang lagay. Tumangulang daw si Ma'am Len noon at ginawa naman yung sinabi ng kanilang punong guro. Hindi na muna siya nagsalita tungkol sa sitwasyon ng kanyang kaibigan at ginamit nga yung pagkakataong yon para muli nga itong dalawin. Yun nga lang, nang puntahan daw ni Ma'am Len yung bahay ni na Ma'am Gemma, naabutan niya yung mga magulang ng kanyang kaibigan na malungkot. Nang makita raw siya ng mga ito, hindi na nga sila nagdalawang isip na sabihin kay Ma'am Len na wala na si Ma'am Gemma. Hindi makapaniwala si Ma'am Len sa kanilang mga sinabi. Kaya't nagtanong pa nga siya noon kung paano raw nangyaring wala na nga yung kanyang kaibigan. Hindi naman nagdalawang isip yung mga ito at ikwinento nga sa kanya yung mga nangyayari sa kanyang kaibigan. Ayon daw sa mga magulang ni Ma'am Gemma, nakatakas raw ito sa kanyang pagkakadena at umalis sa kanilang bahay. Hindi nga nila napigilan pa ito sa kanyang pag-alis, gayong maging sila ay tila gusto ring atakihin ito. Naging agresibo daw yon. Dahil inatake nga ng kanyang pagiging aswang. Kaya't bagkos napigilan ay hinayaan na lang daw nila itong makalayo. Dahil wala na rin silang magawa. Naghintay daw sila noon sa pag-uwi ni Ma'am Gemma sa kanilang bahay. Pero hanggang mag-umaga ay hindi pa rin ito nakakauwi. Nang sumikat ng araw yung araw, ay may kababaryo silang nagpunta sa bahay ni na Ma'am Gemma. At ibinalita daw nito na nakita raw niya si Ma'am Gemma sa damuhan na nakahandusay at wala ng buhay. Grabing iyakan daw agad yung mga magulang ni Ma'am Gemma noon. Dahil hindi nila akalain yung ibinalita sa kanila at sa katunayan nga ay ayaw pa raw nila itong paniwalaan nung una. Pinuntahan naman nila yon at nakita nga nila yung katawan nun. Tad-tad raw ng pagtaga at meron pang mga latay na marahil ay nilatigo. Nakadilat pa nga raw yung mga mata nito nang madatnan nila. Wala rin silang nagawa noon kung hindi yung tanggapin yung sinapit ng kanilang anak. At dahil doon, minabuti na nga lang din ng kanyang mga magulang na ipasunog yung katawan nito at nang wala na rin silang ikabahala pa. Napaiyak na lang noon si Ma'am Len dahil nga sa kanyang nalaman tungkol kay Ma'am Gemma. Hindi rin kasi niya lubos na maisip na mangyayari yon sa kanyang kaibigan. Sa isip pa raw niya noon, kung naagapan sana ito at nadala pa sa manggagamot ay baka hindi yun nangyari sa kanya. Hindi niya akalain na mas malala pa pala sa kanyang iniisip yung naging sitwasyon ni Ma'am Gemma. Dahil ang akala niya ay nakulam ito, yun pala ay nayanggaw. Naisip nga ni Ma'am Len na marahil ay nahawaan ito mula sa probinsyang kanyang pinuntahan. Hindi niya akalaing dahil doon ay mawawalan siya ng matalik na kaibigan at katrabaho. Dahil nga sa nangyari kay Ma'am Gemma, nalaman na rin yun ng kanilang punong guro at maging yung kanyang mga estudyante. Marami yung nalungkot sa kanyang sinapit. Pero wala na rin silang nagawa pa kung hindi yung tanggapin na lamang yung sinapit nito. Naging usap-usapan din daw yun noon pero kalaunan ay tila unti-unti ring binabaon sa limot yung mga nangyari sa kanya. Ilan lamang daw sa kanila yung nakakaalam o kahit papano ay merong ideya sa kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Kalaunan, dahil nahirapan na rin si Ma'am Len sa pagiging guro, pinili raw nitong tumigil na sa pagtuturo, lalo at nakakita na rin siya ng mas okay na oportunidad sa ibang bansa. Pero kailanman ay hindi raw niya makakalimutan yung kanyang matalik na kaibigan at hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin siya kapag naaalala niya iyon. Dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito.